Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Filipina fencer Sam Katantan ang pinakabagong miyembro na kakatawan sa Pilipinas sa Paris Olympics pagkatapos ang matagumpay na kampanya nito sa Women's Foil event ng Asia-Oceania Zonal Olympic Qualifiers 2024 na ginanap sa Dubai. Tinalo ni Katantan si Sofia Aktayeva ng Kazakhstan kung saan humingi pa ito ng medical break dahil sa iniindang sakit sa tuhod, subalit sa huli ay nakuha pa rin niya ang titulo. Kitang-kita na hindi makalakad ng maayos ang Filipina fencer habang nagdidiwang siya ng kanyang tagumpay. Si Katantan ang kauna-unahang Pilipinong fencer na nakapagkwalipika sa Summer Games sa loob ng 32 taon. Ang huli ay si Walter Torres na lumahok sa men's foil noong 1992 Olympics sa Barcelona, Spain. Ikalabing-dalawang miyembro si Katantan sa Philippine team na lalahok sa Paris Olympics. Makakasama ni Katantan sina Paul Volter, AJ Obiena, mga boksingerong sina Yumir Marshall, Ira Villegas at Nesty Petesio, gymnast Carlos Yulo, Alea Finnegan at Levi Ruivivar, rower Joni Delgaco at weightlifters John Seniza, Elrin Ando at Vanessa Sarno. Bukod kay Katantan, may iba pang miyembro ng fencing team ang lumahok sa zonal qualifiers. Ito ay sina Nolito Jose Jr. na lumahok sa men's epi, Haniel Abella sa women's epi at Nathaniel Perez sa men's foil. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang tsansa ng Meralco Bulls na makapasok sa playoffs pagkatapos nilang dominahin ang Magnolia Hotshots 74-51 sa larong ginanap sa PhilSports Arena. Nakuha ng Bulls ang ikalawang sunod-sunod na panalo sa 2024 PBA Philippine Cup para pagandahin ang kanilang record sa 5-5 at may isang laban na lang ang natitira sa asignatura nila sa elimination round. Sa kabilang banda, ito naman ang ikalawang sunod-sunod na talo ng Hotshots para bumagsak ang kanilang kartada sa 5-4 na may dalawang laro na lamang. Ayon kay Meralco coach Luigi Trillo, maganda ang ipinakitang depensa ng kanyang bataan pero malaki din ang kawalan ng Hotshots dahil hindi nakapaglaro sina Gio Halalon at Calvin Abueva. Nakuha ni Raymond Almasan ang Player of the Game Award pagkatapos rumatsyada ng double-double na may 12 puntos at 11 rebounds sa loob lamang ng 24 na minutong paglalaro. Hindi rin nagpahuli si Chris Newsom sa kanyang naiambag na 12 puntos, 8 boards at 7 assists. Kahit na nanalo, malaking kawalan para sa Meralco ang kanilang star guard na si Aaron Black na nagtamo ng leg injury sa third quarter ng laban. Nagtapos si Black na may 3 puntos bago siya ilinabas ng laro. Wala namang nakapagtala ng double digits sa panig ng Magnolia kung saan si Ian Sangalang ang may pinakamataas na puntos sa 8 kasama na rin ang 10 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kapwa sina Jonah Perdido ng University of Santo Tomas at Micaelo Buldin ng National University ang nagbigay ng karangalan sa kanilang mga koponan sa huling yugto ng UAAP Season 86 Volleyball Elimination Round. Dahil sa kanilang magandang performance sa mga importanteng laban ng kanilang koponan, iginawad sa kanila ang Collegiate Press Corps UAAP Players of the Week itong linggo ng Abril 24 hanggang 27. Para sa number 2 spot at huling twice to beat incentive sa Women's Volleyball Tournament, namuno si Perdido para sa Golden Tigresses. Ipinamalas ni Perdido ang kanyang galing sa isang 4-set upset laban sa defending champion De La Salle University kung saan nakapagtala siya ng 19 na puntos sa 22-25,
25-23, 25-16 at 25-15 panalo laban sa Lady Spikers. Dahil sa panalo, nakuha ng UST ang huling twice-to-beat advantage sa Final Four kung saan nagtapos sila ng may 12-2 win-loss record. Subalit wala silang oras para magdiwang dahil makakalaban nila muli ang Lady Spikers itong linggo sa semifinals kung saan isang panalo na lamang ang kailangan nila para makapasok muli sa championship series. Si Budi naman ay ibinigay ang kanyang lahat para tulungan ang Bulldogs na mapataob ang number 1 team sa men's tournament. Nakagawa si Budin ng 17 puntos at 11 excellent receptions sa sorpresang panalo laban sa Far Eastern University 25-22, 25-21 at 25-20. Nananatiling nasa kontensyon ang Bulldogs para makuha ang huling twice-to-beat advantage kung saan kakalabanin nila ang LaSalle Green Spikers para sa number 2 spot tangan ang parehong 11-3 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.